Ito ang reading mo, Capricorn. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Wands. I feel like yung nasisense ko na energy mo dito, andun yung mga bagay na gusto mong mangyari na ipaglaban kung ano yung sa tingin mo para sa'yo, yung tama para sa'yo, maninindigan ka eh. Hindi ka magpapatalo. Hindi ka susuko. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na marami kang natutunan sa mga naranasan mo, sa mga dumating sa buhay mo. Kumbaga, yin and yang yung naranasan mo, yung mga pinagdaanan mo. Andun yung masasaya, andun din yung kalungkutan. And kung ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo na kalungkutan, marami ka dun na nakuhang aral. Minamanifest mo yung magandang income, yung blessing na darating sa'yo. Some of you pwedeng may regalong matatanggap or blessing. May reunion, celebration, reconciliation. Very passionate. Andun din yung healing and very positive sa mga mithiin at goal sa buhay. Punong-puno yung pagmamahal. Andun yung binibigay mo, some of you darating para sa'yo or babalik. Mas gusto mo na kalimutan yung pain na naramdaman mo, yung mga bagay na nagpasakit sa ulo mo. Some of you may pupuntahan ka or lilipat ng lugar. Itong tao na to gagawin niya lahat ng makakaya niya para makuha yung attention mo, yung sa tingin niya maipakita yung affection niya towards you. This is a power couple. Diba? Napakaganda. Andun yung panagsama tong dalawang tao na to. Iba. Very powerful. Kasi pareho silang yung mga gusto nila. Kahit ano mangyari, hindi sila hihinto hanggat di nila nakukuha. Very passionate tong dalawa na to. Na-overcome mo yung mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay. Some of you may darating na crossroad. Clarify natin ang The Chariot. 7 of Pentacles and 4 of Wands. Nagbigay ka, naglaan ka, panahon, oras. Ginawa mo. Para lang makuha mo kung ano yung gusto mo. Nakikita ko na some of you, mayroon ditong paparating na celebration na paglalaanan mo ng panahon at oras mo. Clarify natin ang 3 of Cups. Page of Swords and 2 of Swords. Andun yung communication na darating. Some of you, clarity. May mga bagay ka dito na pinagdaanan na dati, hirap kang makita kung ano yung katotohanan. At unti-unti nagkaroon dito ng linaw lahat.
And magkakaroon dito ng reconciliation or pag-uusap. Clarify natin ang Ace of Cups. Eight of Cups and Seven of Cups. May gusto ka dito na umpisahan eh. May mga dumarating sa'yo na opportunity. Mas gusto mong harapin yung mga bagay na darating para sa'yo. At pag-isipang mabuti kasi naguguluhan ka pa kung ano yung pipiliin mo right now. Kung handa ka na ba na simulan to, yung darating para sa'yo at kalimutan kung ano yung nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang King of Wands. Temperance and Four of Wands. Habaan mo lang yung pasensya mo. Kung ano yung mga bagay na dumating sa buhay mo na sobrang bigat. Napagod ka man doon, pero ganun talaga ang buhay. Hindi palaging masaya, maganda. Kailangan mo din ma-experience yung hirap para mas lalo kang magsumikap. Some of you, itong tao na to, hinihintay niya lang yung tamang oras para ayusin lahat. Alam niya kung ano yung responsibilidad niya. Alam niya kung ano yung pagkakamali niya. Clarify natin ang Ace of Pentacles. Three of Cups and the Sun. Unti-unti ka na nagiging okay. Nag-heal ka na. Or yung mga bagay na dumarating sa buhay mo. Financial, blessing. Meron ditong celebration na magiging masaya ka. Na darating na bago dito. Clarify natin Queen of Wands. May celebration na darating na may matatanggap kang regalo na talagang ikakasaya ng puso mo. The Hangman and Page of Pentacles. Nahirapan kang makapag-umpisa. Pinag-iisipan mong malalim. Pinagpaplanuhan mo pagdating sa financial. Ayaw mong magkamali. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo. Clarify natin ang Six of Swords. The Chariot and Nine of Swords. Marami kang natutunan sa mga pinagdaanan mo. Andun yung sadness na ramdaman mo na dumating sa buhay mo. Pero unti-unti ka naman na nag-heal doon at naging kalmado naman after nun na mangyari yung mga sitwasyon na yun. Clarify natin ang Two of Swords. King of Swords and Two of Pentacles. Nakikita ko na itong tao na to, may mga gusto siyang sabihin, pero urong-sulong pa siya right now. Dahil marami pa siyang pinagdadaanan, hindi pa siya handa na magdesisyon at harapin yung mga bagay na dumarating sa buhay niya. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Family. This situation is rooted in an emotional experience with a family member, which we can help you to understand and heal in your mind and heart. Surround this person, yourself, and the experience with calming blue light, and many angels be open to your gifts, to the gifts within the situation, and allow yourself to feel peace. Ang mensahe ng yung gabay na yung pamilya yung umiikot sa buhay natin at nagbibigay ng mga bagay na nararanasan natin sa araw-araw. Pwedeng masaya, malungkot, magulo. Basta isipin mo lang yung mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo is may mga pinag-ugatan yan. Ikaw lang yung tanging makapagbigay ng
tugon sa mga dumarating sa buhay mo. Either problema man yan o hindi. Basta magdasal ka lang palagi sa Diyos Ama na magabayan ka at tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo. Especially around the family. And kung ano yung mga nangyayari sa isa't isa, unawain mo lang, habaan yung pasensya. Dahil kailangan yun eh. Pag mahal mo yung tao, mahal mo yung pamilya mo, kailangan ng pag-intindi palagi. And andun yung pagmamahal na walang hanggan. Kahit ano pa yung mangyari, kahit pa nagkakagulo or hindi nagkakasundo. Pero iba pa rin kasi talaga pag pamilya. Isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos Ama. Magdasal ka lang palagi para matulungan ka at di ka mapunta sa mga bagay na ikalulukmok mo or ikakagulo ng sitwasyon. At itong yung reading, Capricorn. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.